Kung honest kayo, marami na biyaya. Kahit kunti lang yung riske, may baraka. At kung haram yung negosyo o yung trabaho na ginawang loko sa tao o ginawang masama sa tao, kahit marami ka na income but walang baraka, no blessings. So lagi ka nang gawa ng halal na trabaho. Halimbawa, Muslim siya tapos benta ng pirated. Tapos marami siya na income useless dahil yung kain, yung bibili siya ng pagkain ng ganitong pera ng pirated na benta, bibili siya ng pagkain, lahat ng pagkain haram. Kahit sabi na halal ito, bibili ako, no. Sa patas ng Islam, haram yung income mo. So yung bibili mo pagkain haram. Ikaw kain ka haram, tapos pamilya mo, bibigyan mo haram din dahil yung income mo haram. Yung kita mo haram. Benta ka ng pirated. At sabi na Prophet Muhammad SAW, kung kain ka na haram, yung katawan mo magiging haram. At yung katawan mo haram, hindi pwede papunta sa paraiso. Yung katawan ng haram papunta sa impyerno sa kabilang. So sira dito mundo, no blessing sa yung income mo na haram. Kahit na yung tingnan mo yung gawa ng haram, walang baraka, laging may sakit, may cancer, may marami problem dahil ng walang blessing sa kung hindi halal yung income. Kung yung loko sa tao, halimbawa yung may isang tao, benta ng shabu, tapos benta ng shabu, ano nangyari? Buhay niya sira sa dito sa mundo at sa kabilang buhay papunta sa impyerno. Dahil yung shabu na yun, sira ng mga buhay ng mga tao. Katulad yung mga bata na maliit, yung mga school, college, benta nila na yung shabu, sira yung buhay ng mga bata. Sira na yung buhay ng mga tao. Sira yung mga pamilya dahil yung tatay may shabu na, walang income. Yung bata walang pagkain. So ikaw, kala mo yung income mo, yung benta ka na shabu, tapos may biyaya ka, walang biyaya. Papunta ka sa impyerno sa kabilang buhay. At buhay na ito, may karoon ka ng marami na sakit at marami na mga problems sa buhay mo. Dahil lang binawal ng Allah, wag na gagawin. Kung kala mo may nakaw ka tapos may peace of mind, peace of heart, wala. Wala na sukun, lagi ka na depression, lagi ka ng stress, lagi ka ng anxiety. Dahil yung magnanakaw. Kahit mag-politician ka tapos nakaw ng pera ng mga tao, papunta ka sa impyerno at buhay mo ito sira. So dapat lahat tayo na hanap buhay halal, legal, hindi illegal. Example, may isang tao sa trabaho tapos hindi siya natrabaho. Lagi siya tulog. Haram din income niya. Nasa papunta sa trabaho tapos lagi siya na magtulog, papunta ikot-ikot, tapos kung kita ng boss niya, trabaho. Kung hindi kita ng boss niya, hindi na siya trabaho. Haram din income niya. Dahil hindi siya ng tamang trabaho niya. So tingnan natin, yung bibigyan ng risk Allah. So wag na alala, don't need to worry about it. Siya yung bigay. Anong worry mo, dapat halal yung income mo. Hindi loko sa tao, hindi sinungaling, laging tupat yung pangako, wag na madaya, wag na benta ng shabu, wag na benta ng alak, wag na benta ng pirated, wag na loko sa tao, wag na yung benta na yung bagay binawan ng Allah. Wag na magnakaw. May ibang tao, ano trabaho nila? Papatay ng tao. Contract killer. Tapos, ano nangyari? Ito sa mundo, walang biyaya. Sira yung mundo, yung buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, papunta sa impyerno. So lahat ng tao dapat kailangan ng gawa ng trabaho na mabuti. Hindi masama.